Are you okay, Adam? Napapansin kong kanina ka pa hindi mapakali dyan sa kinatatayuan mo. Sambit ni Celestia habang pinapanood ang kanyang fiancé na magpalakad-lakad sa kanyang harapan. Nothing. Tumawag lang si Mom sa akin. Gusto niya raw ako makita ngayon. Gusto mo ba samahan kita? Alam kong hindi ako gusto ng mama mo, pero gusto ko pa rin samahan kita. Akmang tatayo si Celestia at lalapitan ng kanyang fiancé nang biglang tumayo ang lalaki at lumayo sa kanya. Kahit na nagtataka, hinayaan niya lang ito. Di mo na kailangan pang gawin yan. Ako na lang muna ang kakausap kay Mom tapos babalik na lang ako dito mamaya. Akmang magsasalita pa siya pero kaagad nang tumakbo pa palabas ang lalaki. Napasimangot na lamang siya habang haplos ang tiyan niyang may kalakihan na. 8 buwan na ngayon ang kanyang tiyan at napakabigat nito. Nung una, hindi sila makapaniwala na triplets ang kanyang dinadala. Ang kasal naman nilang dalawa ni Adam ay mangyayari kapag nanganak na siya. Anong oras na? Pero hindi pa rin umuwi si Adam. Kanina pa siya naghihintay pero umabot na ng gabi, hindi pa rin nakakabalik si Adam. Hula niya, ayaw na naman itong pauwiin ng ina nito. Nililigawan pa lang siya ng lalaki. Ayaw na sa kanya ng mga magulang ni Adam. Nung una nasasaktan siya sa inaakto ng matanda, tungo sa kanya. Pero hinayaan niya na lang dahil ganun daw talaga ito ayon kay Adam. Hindi man lang umaalis si Celestia sa kanyang kinauupuan habang hinihintay ang lalaki. Ngunit umabot na ng umaga, hindi pa rin ito nakakabalik. Akmang tatawagan niya na sana ang fiancé nang bumungad sa kanyang telepono ang pangalan ng kambal ni Adam na si Eden. Did you watch the news? Bungad sa kanya nito pagkasagot niya pa lamang ng tawag. Anong meron? Tanong niya, pero hindi man lang siya sinagot nito. Don't you ever try to open your television, Celestia. I'm begging you. Sa sobrang irita niya sa kambal ng kanyang fiancé, ibinaba niya ang tawag bago lumipat sa telebisyon at doon niya nakita ang balitang nagpagimbal sa kanya. The heir of the Malyari Corporation and Chu Corporation is set to get married next month. Marami pang sinabi ang reporter sa telebisyon, ngunit ang mga salitang yun lang ang tumatak sa isip ni Celestia. Mama, are you okay lang po ba? Kanina pa po kasi kayo nakatulala. Napabalik sa ulirat si Celestia nang makita ang kanyang panganay na anak na si Asher sa kanyang harapan. Ayos lang ako, anak. May iniisip lang si Mama. Sambit niya bago pa upuin ang panganay sa kanyang kandungan. 5 taon na noong huli niyang nakita si Adam. Pagkatapos niyang malaman ng engagement nito at sa ibang babae, bumalik sa bahay nila si Adam at doon nagmakaawa ang lalaki. Ipinangako ni Adam na gagawin niya ang lahat para hindi maituloy ang kasal, kaya hindi siya umalis sa tabi ng lalaki. Dumaan ng ilang buwan, wala siyang narinig na balitang natuloy ang kasal ng dalawa. Akala niya maayos na ang buhay nilang pamilya pero nagkakamali siya. Pagkatapos niyang manganak ng triplets, palaging nawawala tuwing gabi si Adam. Akala niya dahil lang yun sa trabaho. Pero isang araw, sinugod siya ng ina ni Adam at doon niya nalaman na kasal na pala si Adam kay Stacy Chu. At naging kabit siya ng kanyang fiancé. Hindi niya inaasahan na siya pa mismo ang magiging kabit. Dahil doon, umalis siya. Hindi niya na kayang mamuhay pa kasama si Adam. At 5 taon na ang nakalipas at nandito na siya ngayon. Kapiling ang 3 chikiting. Mama, tulala ka na naman. You have a problem po? Nag-aalalang tanong sa kanya ni Asher. Pasensya ka na anak ha. Masyado ka kasing pogi kaya natulala ako sa'yo. Dahil sa kanyang sinabi, napahagikik ang kanyang anak. Kailan po pala pupunta si Tito Eden dito, Mama?
Miss na miss ko na po kasi siya, tas sabi niya pa po, kamukha ko po ang papa ko. Pero kamukha ko rin naman po siya, ibig sabihin po ba na siyang tatay ko? Napataki pa ang bata sa sariling bibig habang umaakto na parang gulat. Ikaw talaga, dami mong nalalaman. Ang mabuti pa, gisingin mo na si Archer dahil bibisitahin natin si Aliyah ngayon. Kaagad namang sumunod sa kanya si Asher, kaya napagpasyahan niyang ayusin ang gamit ng kanyang mga anak. Nasa ospital ngayon si Aliyah dahil sinumpong na naman ito ng sakit na pertussis. Akala niya natanggal na yun kay Aliyah dati pero last month bumalik na naman yun. Sinugod niya sa ospital ang bata dahil hindi ito natigil kakaubo kaya naisipan niya nang dalhin ito sa ospital. Habang nagmamaneho papuntang ospital, sinasabayan ni na Asher at Archer ang kantang nagmumula sa radyo. Excuse me, you look like you love me. Kahit wala sa tono si Archer, pilit pa rin niya itong sinasabayan, kaya natawa na lang siya sa kanyang anak. Narinig kasi ng triplets na pinapatugtog niya ang kantang yan, kaya nagustuhan na rin ng tatlo ang kantang yon. Habang kinakanta yun ng mga bata, naaalala niya ito na palaging kinakantahan ni Adam tuwing magkasama sila. Mama, ang sabi ni Tito Aidan, malapit na raw po kami makita si Papa. Excited na kaming makita siya, Mama. Kaagad na natigilan si Celestia sa sinabi ng kanyang anak. Gusto niyang itago sa tatlo ang kanilang ama pero tutol doon si Aidan. Kahit na may ibang anak na ang kambal nito, pinipilit pa rin siya ni Aidan na ipakilala ang tatlo sa kapatid niya. Hindi na lang sinagot ni Celestia ang mga anak. Pagkalipas ng 30 minutos, nakarating na rin sila kaagad sa ospital. Pagkapasok sa kwarto ni Aliyah, doon bumungad sa kanya ang batang babae na abala na nanonood sa telebisyon kasama ang kanyang Tito Aidan. Aliyah, anak, nandito na si Mama. Sambit ni Celestia kaya agad na patingin sa kanya ang bata. Mama, namiss kita. Akmang tatalon si Aliyah sa kanyang kinahihigaan pero mabuti na lamang kaagad itong nasalo ni Aidan. Anong kabilin-bilinan ko sa'yo, Aliyah? Hindi ba sinabi ko wag kang tatalon dahil baka mahila mo na naman yung karayom? Sorry po, namiss ko lang po talaga si Mama sina Kuya Archer at Kuya Asher. Imbes na pagalitan ng bata, hinalikan na lamang niya ito sa noo bago buhatin. Samantala abala naman si Adam habang nakatingin sa bintana ng kanyang opisina. Nabalitaan niya kasi na nasa ospital si Aliyah pero hindi naman siya makadalaw doon dahil bantay sarado siya ng kanyang ina. Ilang taon na ang lumipas pero hindi niya pa rin nakakasama ang kanyang mga anak. Maraming taon na siyang nakakulong sa palad ng kanyang ina at hanggang ngayon wala pa rin siyang magawa. Kamusta na sila? Tanong niya nung pumasok si Aidan sa kanyang opisina. Ayos naman sila. Si Aliyah nagpapagaling na at baka sa susunod na mga araw makakalabas na siya ng ospital. Sambit ng kanyang kambal kaya napatango na lang siya. Wala ka bang balak bisitahin sila? Kahit wag na si Celestia, kahit yung mga bata na lang. Kung kaya ko lang gawin, di sana matagal ko nang ginawa. Napasimsim na lang si Adam sa alak na hawak at akmang iinom ulit siya, ngunit hinila na nakakambal niya ang kupitang hawak. Tigilan mo na to, kuya. Don't let our mom control you again. Hindi ikaw to. Kailangan ka ng triplets. Huling sambit sa kanya ni Aidan bago lumabas sa kanyang opisina. Napabuntong hininga na lamang siya bago naisipang lumabas. Balak niyang pumunta sa kanyang kwarto pero napatigil siya na makita ang bukas ng playroom ni Akisha, ang anak niya sa kanyang asawa. Habang nakasilip sa silid na yon, pinagmamasdan niya ang mag-ina niya. Kung nakaya niya kayang labanan ng ina, baka sina Celestia at ang triplets ang kasama niya ngayon. Bakit gising pa kayo? Hindi ba dapat nagpapahinga na kayo dahil gabi na? Tanong niya bago tuluyang pumasok sa playroom. Napatigil naman ang dalawa sa kanilang ginagawa bago napatingin sa kanya. Sorry po, Daddy.
Gusto ko lang po makipaglaro kay Mami. Wala naman po kaming pasok bukas. Nakayukong sambit ng bata bago dahan-dahang lumapit sa kanya. Alam niyang unti-unti nang nalalayo ang loob ni Akisha sa kanya pero ano magagawa niya? Oo, tunay na anak niya ang bata. At ilang taon niya rin itong nakakasama pero hanggang ngayon, hindi niya pa rin nararamdaman ang nararamdaman niya nung sinilang ang triplet sa mundong ito. No need to explain. Pagkatapos yung maglaro, bumalik na kayo sa kwarto niya, okay? Bago pa magsalita, ang kanyang anak, iniwan niya na ito. Narinig niya pang tinawag siya ng kanyang asawa, pero nagbingi-bingihan siya. Imbes na dumiretso sa kanyang silid, napag-isipan niya na lang na umalis. Habang nasa loob ng sasakyan, hindi niya alam kung saan siya pupunta hanggang sa natagpuan niya na lang na nasa harapan siya ng bahay ni na Celestia. Ayaw niya ng pakiramdam na to. Yung tipong ang lapit niya sa mga taong minamahal niya pero at the same time, malayo pa rin. Habang nasa loob ng sasakyan, nakita niyang may lumabas na bata at doon niya na-realize na isa sa triplets ang lumabas. Hindi alam ni Adam kung masasaktan ba siya o ano, dahil hanggang ngayon, hindi niya pa rin matukoy kung sino si Asher at Archer. Kay Aliyah, hindi naman siya nahirapan dahil nag-iisang babae ito. Habang naglalakad ang anak niya sa kanyang direksyon, pigil ang kanyang paghinga. Napapikit na lang siya ng mariin nang makarating ang bata sa kanyang kotse pagkatapos kinatok ang bintana. Mister, ilang araw ko na po kayo napapansin na palagi kayo nasa harapan ng bahay namin. Kung magnanakaw po kayo, wag niyo nang balakin. Nasangla na ni Mama yung gold niyang kwintas. Habang nagsasalita ang bata, nakatingin lamang siya dito. Dahan-dahan niyang binaba ang bintana para makausap niya ng maayos ang kanyang anak. Sorry to burst your bubble, pero di ako magnanakaw. Natatawang sambit niya habang tinitignan na nagtatakang anak. Kung di po kayo magnanakaw, ano po kayo? Huwag niyo po sabihin na kayo yung tatay namin na matagal nang nawawala. Pero napaka-imposible naman nun. Ang kaninang ngiting nakapaskil sa mukha niya, biglang nawala. Mukhang ibang rason ang sinabi ni Celestia sa kanilang mga anak kung bakit wala siya ngayon sa piling nila. I'm sorry to hear that. Ayos lang po. Nasanay na rin kaming walang tatay. Kaya wag na po kayong humingi ng paumanhin. Nakangiting sambit ng anak niya. Kaya gusto na namang kumawala ng luha sa kanyang mata na kanina niya pa pinipigilan. Nga po pala, ako po si Archer, triplets po kami. Ang pangalan po ng kapatid ko ay Asher at Aliyah. Si Asher po nasa loob ng bahay, si Aliyah po nasa ospital. Pero sabi ni Mama ngayon na po siya lalabas. Ba't nga pala nasa labas ka pa? Gabi na, mukhang wala pa kayong kasama. Si Mama po kasi nasa ospital. Ngayon niya lang po sinundo si Aliyah. Katatapos na lang po kasi sa trabaho. Noong unang po napunta namin doon, nalungkot po ako kasi nakita ko si Aliyah may karayom sa braso niya. Anyway, ang Tito Aidan ko naman po, maraming ginagawa kaya hindi niya po kami masasamahan. Sa haba ng sinabi ni Archer, hindi niya napansin na nasa labas na pala siya ng kanyang kotse habang nakaupo sa harap ng bata. Nandito sila ngayon sa gilid ng kalsada at mabuti na lang, may ilaw malapit sa kanila kaya nakikitang mabuti ni Adam ang mukha ng bata. Habang tinititigan niya si Archer, kaagad niyang nakita ang kanyang pagmumuka sa batang ito. Pwera na lamang sa kulay ng mata na paniguradong nakuha nito kay Celestia. Alam mo bang, bawal ikwento sa stranger na wala kayong kasamang matanda sa loob ng bahay? Paano kung isa pala ako masamang tao, dinadisgrasya kayo? Pangaral niya sa bata, dahilan upang mapanguso ito. Hindi na napigilan pa ni Adam na makurot ang matambok na pisngi ng bata. Hindi naman po kayo masamang guy, kaya ayos lang po yun. Nga po pala, baka gusto niyong pumasok sa loob ng house. Malamig po kasi dito sa labas, baka mahamugan po kayo. Pati na din ako. Suhestyon ni Archer, dahilan upang matawa siya. Wag na, aalis na rin naman ako maya-maya. Tsaka wag mo nang uulitin ang ginawa mo ngayon ha. Paano na lang kung masamang tao ang susunod mong kakausapin? Wag mo pa rin kalilimutang mag-ingat.
Opo, di ko na po uulitin. Sambit ng bata bago itaas ang kanang kamay na tila nanunumpa. Akmang guguluhin niya ulit ang buhok ng bata nang marinig niya ang pagkalam ng tiyan nito. Kaagad namang napahawak si Archer doon bago hilam na ngumiti sa kanya. Dahil sa kanyang narinig, agad siyang pumasok sa kanyang sasakyan para kunin ang pagkaing binili niya kanina. Binili niya yon para sa mga anak niya pero hindi niya alam kung paano maibibigay yon. Mabuti na lang nagkita sila ni Archer. Ito pagkain, kainin mo yan at ishare mo sa mga kapatid mo. Marami naman yung nabili ko kaya mabubusog ka panigurado. Kaagad namang inabot ng bata ang kanyang hawak. Pumasok ka na rin sa bahay niyo dahil baka mamaya nandyan ang nanay mo. Pakisabi na rin sa kapatid mong babae na magpagaling siya. Sambit niya bago alalayan ng bata na pumasok. Nang nasa pinto na ang bata, humarap pa muna ito sa kanya bago siya kawayan. Nang makapasok na ang bata sa kanilang tahanan, pumasok na rin siya ng kanyang sasakyan at doon napayuko. Hindi na niya napigilan pa ang tumulo ang luha na kanina pa pinipigilan. Si Archer pa lang ang nakakausap niya. Pero ganito na ang epekto sa kanya. Paano pa kaya kung kasama na sina Aliyah at Asher? Paniguradong hindi niya na alam ang gagawin niya sa mga oras na yon. Pagkatapos ng 30 minutos, inayos niya ang kanyang sarili. Akmang aalis na sana siya nang makita ang kotseng huminto sa harap ng bahay ni na Celestia. At doon niya nakita ang dalawang babaeng importante sa buhay niya na bumaba sa sasakyang yon. Akala niya ang dalawa lang ang magkasama. Pero gano'n na lang ang gulat at inggit na nararamdaman niya nang makita niya ang buwaba rin sa kotseng yun ang kambal niyang si Aidan. I wish I was him. I wish it was easy. Bulong niya sa kanyang sarili bago paharurutin ang sasakyan palayo. Nakalabas na ng ospital ngayon ang anak ni Celestia at mabuti na lamang kaagad natapos ang trabaho ni Aidan at nasundo sila agad. Kanina pa gustong umuwi ni Celestia dahil walang naiwan sa dalawa niya pang anak. Pagkatapos ng kanilang biyahe, agad na rin sila nakarating sa bahay. Saktong pagkababa niya ng sasakyan, may nakita siyang itim na kotse malapit sa kanilang bahay. Imbes na ma-curious, hinayaan niya na lang to. Pamilyar sa akin ang sasakyan na yan Mahinang bulong ni Aidan. Pero narinig pa rin yun ni Celestia kaya agad siyang lumapit sa lalaki. Ano ibig mong sabihin? Nothing. Baka may pagkakapareho lang talaga ang sasakyan na yan sa taong kilala ko. Akmang magtatanong pa sana siya, pero kaagad na siyang hinila ni Aidan papasok sa bahay at doon bumungad sa kanya ang dalawa niyang anak na abalang kumakain. Mama! Sabay na sigaw ng dalawa habang puno pa ng pagkain ng bibig ng mga ito, dahilan upang sitahin niya ang kanyang mga anak. Anong sabi ko? Hindi ba ang sabi ko huwag kayong magsasalita kapag puno ng pagkain ang bibig nyo? Napayuko naman agad ang mga ito. Sorry, Mama. Kuya, I miss you! Ang kaninang nakayukong sina Asher at Archer, biglang napaangat ang ulo at doon nila nakita ang kanilang kapatid na si Aliyah. Kaagad naman nila itong sinugod ng yakap. Dahilan para hindi mapigilan ni Celestia ang kanyang pagtawa. Namiss ka namin, baby sis. Sobrang lungkot kasi minsan ka lang namin madalaw sa ospital. Huwag ka mag-alala, babantayan at aalagaan ka naming mabuti para di ka na bumalik doon. Saad ni Archer at Asher sa kanilang kapatid. Hindi na nakaya pang pigilan ni Celestia ang sarili at pinagigilan niya ang kanyang mga anak. Pagkatapos niyang panggigilan ng mga ito, nakita niya ang supot ng pagkain ng dalawang bata. Ganon na lamang ang pagtataka niya dahil sa pagkakaalala niya, wala siyang biniling pagkain na ganon at sa supot pa lang ng pagkain, malalaman mong mamahalin na ito. Asher, Archer, pwede ko ba malaman kung saan nanggaling ang pagkain na to? Tanong niya habang hawak ang supot. Kaagad namang hinila yun ni Archer at tinago sa kanyang likuran pero huli ng lahat dahil nakita na yun ni Celestia. Mama, let me explain! Sigaw ni Archer bago lumapit sa kanya. Akmang magsasalita ulit ang anak niya nang maunahan ito ni Asher. Nakita ko siya, Mama. May kausap siya na guy sa labas. Inabot nung guy na nasa loob na sasakyan yung pagkain sa kanya.
Dahil sa sinabi ni Asher, napatingin si Celestia kay Archer. Kaagad na payuko ang bata, pero kita ng babae kung paano pigilan ng kanyang anak ang pagtulo ng luha nito. Anong kulay na sasakyan na nakita mo, Asher? Biglang tanong ni Aidan. Nagtaka naman si Celestia sa tanong ni Aidan. Color black po, tito. Tagal din siya nag-usap ng lalaki sa labas. Sambit ni Asher habang yakap-yakap si Aliyah. It looks like he's making a move already. Mahinang sambit ni Aidan, pero hindi na lang siya pinansin ni Celestia dahil mas gusto niya munang unahin ang ginawa ng anak. Diba? Sinabi ko na wag kayong kakausap ng mga taong hindi niyo kilala. Paano na lang kung masamang tao yung nakausap mo, Archer? Tapos kayong dalawa lang ng kapatid mo nandito. Dahil doon, tuluyan nang umiyak ang bata. Gustong aluin ni Celestia ang anak, pero alam niyang hindi magtatanda ang mga bata kung hindi niya ito pagsasabihan. Sorry po. Huwag mo nang uulitin yon. Umakyat ka na sa kwarto mo at huwag ka lalabas doon hanggat hindi ko sinasabi. Akmang aalma pa sana ang kanyang anak, pero sinamaan niya ito ng tingin kaya wala na nagawa pa si Archer. Napahilot na lang si Celestia sa kanyang sintido. Mama, galit po pa kayo kay Kuya Archer? Tanong naman ni Aliyah. Hindi naman. Gusto ko lang ma-realize ng kuya mo na mali ang ginawa niya. Ang mabuti pa, magpahinga na muna kayo dahil anong oras na rin. Sambit ni Aidan bago magpaalam na aalis na. Pagkatapos niyang patulugin ang dalawa, kaagad siyang dumiretso sa kwarto ni Archer at doon niya nakita ang bata na umiiyak habang nakatalukbong ng kumot. Archer, anak, galit ka ba kay mama kasi pinagalitan kita kanina? Tanong niya bago dahan-dahang hinila pababa ang kumot para maalis ito sa mukha ni Archer. Doon bumungad sa kanya ang mukha nitong puno ng luha at namumula din ang ilong nito. Hindi po ako galit, mama. Realize ko, dapat nakinig na lang po ako. Totoo pong bad makipag-usap sa taong hindi natin kilala, pero yung guy kanina mabait po eh. Binili niya pa po na huwag akong magtakong kanino. Humihikbing saad ng bata. Mabuti naman at mabuti ang taong nakausap mo. Tignan mo kahit siya binilin sa'yo na huwag makikipag-usap sa ibang tao, kaya huwag mo na uulitin yun ha. Sambit niya kaya napatango naman si Archer bago siya nito sagurin ng yakap. Abala siya sa pagyakap ng kanyang anak. Nang makita niya nakasilip sa pinto sina Asher at Aliyah, kaya tinawag niya kaagad ang dalawa pa para magyakapan na sila. At ganoon na lamang ang kanyang tuwa nang makita na inirapan ni Archer si Asher. I'm really sorry, Archer. Di kasi maganda yung ginawa mo kanina, kaya sinumbong kita kay mama. Malumanay na sambit ng panganay na anak niya habang nakayakap ito kay Archer. Dahil doon, napanguso na lamang si Archer habang si Aliyah nakatingin lang sa kanyang mga kuya. Kumain ka din naman doon sa bigay ni kuya eh. Tsaka ikaw din naman yung mas marami nakain doon sa bigay nung guy. Sorry, masarap kasi yung binigay niya. Susunod, hingi ulit tayo. Napailing na lang si Celestia sa usapan ng kanyang mga anak. Ang kaninang ngiting nakapaskil sa mukha ng babae, biglang nawala dahil sa mga katagang binitiwan ni Aliyah. Rana, nandito si Papa para kumpleto na tayo. Sambit ng batang babae, dahilan upang matahimik silang lahat. Huwag mo ngang banggitin yan, Aliyah. Masaya naman tayo kahit tayong apat lang eh. Sambit ni Asher. Mababa ka sa boses nito, ang pagkainis sa sinabi ng kapatid na babae. Pero hindi ba kayo nainggit sa ibang bata, kuya? Kapag nasa school tayo, lagi kong nakikita yung classmate natin, sinusundo ng papa nila. Gusto ko rin yan mananasan, kuya. Gusto ko ng papa. Gusto ko makasama si papa. Tuluyan nang napaiyak si Aliyah, kaya agad siyang inalo ng dalawa niya pang kapatid. Hindi man sabihin ng dalawa pero alam ni Celestia na gusto rin ng mga itong makita ang kanilang ama. Nung una, ayaw niyang ipakilala si Adam sa mga bata. Pero sa senaryo na nakikita niya ngayon mukhang dapat niya na ipakilala ang tatlo sa ama ng mga ito.
Huwag kayong mag-alala dahil sisiguraduhin ko makikita niyo ang papa niyo. Sambit niya dahilan upang mapangiti sina Archer at Aliyah habang si Asher naman nanatili ang pagiging malamig ng ekspresyon nito. Nakita niya kung paano umiling ang bata pero hindi niya yun pinagtuunan ng pansin. Totoo, Mama? Kuya, kunin mo phone mo sa kwarto. Sabihin natin kay Tita Aidan, makikita na natin si Papa. Pakiusap ni Aliyah sa kanyang Kuya Asher pero tila wala itong narinig dahil mas lalo itong sumiksik sa kanya kaya si Archer na lang ang sumunod kay Aliyah. Pagkabalik ni Archer, kaagad na kinausap ng dalawang Tito Aidan nila at sinabi ang magandang balita. Are you okay, Mama? Kaagad na palingon si Celestia sa kanyang gilid nang marinig niyang nagsalita si Asher. Oo naman. Ikaw, ayos ka lang ba? Hindi ba dapat masaya ka dahil makikita mo na ang papa mo? Pero bakit para malungkot ka? I don't want to meet him, Mama. Nakikita kitang umiiyak tuwing gabi at alam kong siya ang dahilan. Kaya ayaw ko siyang makita, Mama. Ayos lang naman sa akin kahit tayong 4 lang eh. Hindi alam ni Celestia na ganoon ang nararamdaman ni Asher na nakikita pala siya nito. Huwag mo nga sabihin yan. Panigurado masasaktan ng papa mo kapag narinig ka niya. Sorry, Mama, pero galit ako kay Papa. At di ko alam kung kailan ako makakaramdam na love ko siya. Mama, don't pilit me. Ayoko makipagbati sa kanya. Kasi kung love niya tayo, hindi niya tayo iiwan. Tsaka, okay lang naman kung ipapakilala mo siya kina Archer at Aliyah. Wag lang ako. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Asher at agad pumunta sa kanya mga kapatid. Kaagad nitong binago ang kinukwento ng dalawa sa kanilang Tito Aidan dahilan upang mapasimangot si Aliyah at Archer. Habang tinitignan ng tatlo, masisiguro mo talagang anak sila ni Adam dahil kamukhang kamukha nito ang lalaki. Ang unfair nga lang dahil siya ang nagdala sa tatlo sa kanyang sinapupunan at siyang nahirapang manganak pero si Adam ang kamukha ng mga ito. Dahil sa pag-iyak ng kanyang anak kanina, nagpadalos-dalos siya sa kanyang sinabi. Kaya kailangan niya ngayong makausap si Adam tungkol sa kanila upang pag-usapan ng tungkol sa mga bata. Hinayaan niya muna ang tatlong kausapin si Aidan. Minsan, nagtataka rin siya kung ba't napakaraming oras ni Aidan pagdating sa tatlo. Tapos hanggang ngayon wala pa rin itong girlfriend. Nang tumagal ng pag-uusap nila, kaagad niya nang kinuha ang telepono sa mga bata bago utusan ng mga ito na matulog. Sigurado ka na ba dyan sa desisyon mo? Tanong kaagad ni Aidan nang maidikit niya sa kanyang tenga ang telepono. Oo eh. Ayoko na makitang nasasaktan o naiinggit ang mga anak ko. Kapag nakikita nila mga kaklase nilang sinusundo ng mga tatay nila. Handa akong tulungan ka, pero kailangan ko muna makasigurado. Alam mo naman kung anong problema ngayon ni Kuya. May asawa at anak siya. Kaya, kaya mo ba makita si Adam na kasama ang mag-ina niya? Sambit ni Aidan sa kabilang linya. Napakuyom ng kamao si Celestia nang malaman ng lahat. Naalala niya na naman ang tungkol sa nangyari sa mga nakalipas na taon. At panigurado makikita mo ulit ang nanay namin. Wala na akong pakialam sa bagay na yan, Aidan. Dahil mas mahalaga para sa akin ang kasiyahan ng mga anak ko kaysa sa nararamdaman ko mismo. Gusto niya lang makitang masaya ang mga bata. At kung isa sa mga hahadlang sa kasiyahan ng anak niya ay ang ina mismo ni Aidan at Adam, hindi siya magdadalawang isip na patulan nito, kahit mas patanda pa ito sa kanya. That's good to hear. Huwag kang mag-alala dahil sa susunod na linggo, paniguradong makikilala na ng triplets ang tatay nila. Maraming salamat, Aidan, ha? Huling sambit niya bago ibaba ang tawag. Ilang araw na ang lumipas mula nung nakausap ni Adam ang kanyang anak na si Archer, pero hanggang ngayon labis pa rin ang kanyang tuwa. Habang nasa hapagkainan siya ngayon kasama ang mag-ina niya, tunog ng kubyertos na nga maririnig. Kanina niya pa rin napapansin na ilang beses tumingin sa kanya si Akisha, kaya dali-dali niyang binaba ang kubyertos na hawak para makausap ang bata. May gusto ka bang sabihin sa akin, anak? Kanina ka patingin ng tingin.
Malamig na sambit niya habang nakikinig sa bata. Imbis na sumagot, tumingin lang si Akisha sa kanyang ina, dahilan upang malipat ang kanyang tingin sa asawa. What is it? Tanong niya kay Stacy. Next week na kasi ang family day ni Akisha sa school nila. Gusto sana ng anak natin pumunta tayong 3. Sambit nito habang nakatitig sa kanya. Okay. Walang ganang sambit niya bago ipagpatuloy ang pagkain. Mabuti na lang good mood siya ngayon, kaya pumayag na siya sa gusto ng anak niya. Really, Daddy? Sasama ka sa amin ni Mommy? Yes. Kaya wag ka nang magtanong pa kung ayaw mo bawiin ko ang desisyon ko. Kahit hindi maganda ang pagkakasabi niya sa mga salitang yon, kita pa rin ang tuwa sa mukha ng bata. Hindi rin nagtagal natapos na silang kumain kaya napagpasyahan niya na pumunta sa kanyang opisina at saktong pagkarating niya dumating si Aidan. Anong kailangan mo? Tanong ni Adam habang abala sa mga papeles na pinipirmahan niya. I need your help, kuya. Kailangan nang matutuloyan ng kaibigan ko dahil under renovation ang bahay niya at naipangako kong sa kondo ko muna sila titira. At doon ko naalala na matagal ko na palang nabenta ang kondo ko at sa bahay ni naman pala ako nakatira ngayon. Mahabang litanya ng kanyang kambal. Ano naman pakialam ko dyan? Sa pagkakaalam ko, problema mo yan. Kaya kailangan mo lusutan yan. Walang ganang sambit niya upang makatanggap siya ng malakas na batok sa kanyang kambal. Dali na kasi kuya para wala naman tayong pinagsamahan. No? Kahit 1 buwan lang sa bahay niyo, ayos lang. Gusto niyang tumanggi sa kapatid pero minsan lang humiling si Aidan sa kanya. Iisipin niya na lang na pambawi niya sa kambal sa pag-aalala sa mag-iina niya. Fine. Siguraduhin mo lang na maayos kausap yung kaibigan mo Yes. Sisiguraduhin kong hindi ka magsisisi na pinayagan mo silang tumira sa bahay niyo. Baka nga pasalamatan mo pa ako dahil sa ginawa ko Saad ng kapatid niya. Pero hindi niya na inusisa pa yon. Get out! Sigaw niya dahil inaasar pa siya ni Aidan. Natatawa namang umalis to. Napahilot na lang siya sa kanyang sentido dahil kakaiba na naman ang kinikilos nito. Hindi niya alam kung paano niya ba naging kakambal ang lalaking ito. Kung napakalaki ng kanilang pagkakaiba, imbis na pagtuunan ng pansin ng kambal, inunan niya nalang isipin ang trabaho niya dahil gusto niyang maagang umuwi ngayon dahil may nararamdaman siyang mangyayaring hindi maganda mamaya. Lumipas ang ilang oras at hindi napansin ni Adam na gabi na, kaya nung natapos niya ang kanyang trabaho, dali-dali niyang inayos ang mga gamit para makauwi na. Abala sa pagmamaneho si Adam, nang biglang lumitaw sa kanyang telepono ang pangalan ng kapatid. What do you need? Hello, my dear brother. Nasabi ko na sa'yo kanina na lilipat ang mga kaibigan ko dyan sa inyo, di ba? Mukhang hindi, no? Nakalimutan ko ba? Di ngayon ko na nasasabihin. Papunta na kami riyan, kuya. Kaya siguraduhin mo nagluto ka. Akmang sasagot pa sana siya pero kaagad na binaba ng kapatid niya ang tawag. Gusto niyang mainis sa inaakto ng kambal niya ngayon, pero wala rin naman mangyayari, kaya pinaharurot niya na lang ng mabilis ang sasakyan para kaagad makarating sa bahay. Nang makarating siya sa bahay, agad niyang inutusan ng katulong na linisin ang mga ekstrang kwarto. Pagkatapos niyang utusan ng mga katulong, nagbihis na rin siya at agad dumiretso sa kusina para magluto. Hindi alam ni Adam pero parang may nag-uutos sa kanya na maghanda kahit pa mga kaibigan lang naman ni Aidan ang dadating ngayon. Abala siya sa pagluluto nang bumaba sina Stacy at Akisha. Narinig niya pang binati siya ng dalawa pero hindi niya na ito pinagtuunan pa ng pansin. Nang matapos siyang magluto, doon din sinabi sa kanya ng katulong na nasa labas na sina Aidan. Dahil doon, agad siyang lumabas para salubungin ng kambal. Pero gano'n na lang ang gulat niya na makilala kung sino ang nasa labas ng bahay niya ngayon. Celestia. Bulong niya sa hangin. Ngayong araw, napagpasyahan ni Celestia na ipakilala ang mga anak sa tatay ng mga ito. Makikita mo ang kasiyahan sa mukha ng mga bata maliban na lang sa panganay niyang si Asher. Bakit naman nakasimangot ka dyan, Kuya Asher? Hindi ba dapat masaya ka kasi makikita na natin si Papa? Tanong ni Aliyah. Never. Ewan ko ba? Gusto niyo pa siyang makita. Agad namang sinita ni Celestia si Asher nang marinig yon. Asher, akala ko ba nag-usap na tayo tungkol dito? Don't spoil the fun, please. Kuya,
Dapat happy tayo kasi sa wakas makikita na natin si Papa. Tagal din natin naghintay. Tsaka sigurado akong gusto rin tayo makita ni Papa. Kung gusto niya tayo makita, di sana hindi niya pinaabot ng ilang taon bago niya tayo gusto yung makita. Ewan ko ba sa inyo? Gusto niyo makita yung lalaki niyo? Asher, ayusin mo yung pananalita mo, Papa mo pa rin yun, ha? Hindi na napigilan ni Celestia na masigawan ng anak. Pilit iniintindi niya ang panganay dahil alam niyang masama ang loob nito sa ama nito. Pero ayaw niya naman na binabasta si Adam sa pamamagitan ng pananalita ni Asher. I hate you, Mama. Ba't ba kami pinipilit sa lalaking yun? Sigaw ni Asher bago ito lumabas at pabalibag na sinarado ang pinto. Tila hindi makapaniwala si Celestia sa kanyang narinig. Hindi niya inaasahan na sasabihin ng anak niya ang mga salitang yon. Akmang hahabulin niya sana ang bata, pero kaagad siyang pinigilan ni Archer at Aliyah, kaya dali-dali naman siyang sumunod. Habang inaayusan niya ang dalawa, hindi maalis sa isip niya si Asher. Balak niya sana kausapin ang bata kapag nagkausap na sila ni Adam. Hindi rin nagtagal na pagpasyahan na nilang bumaba at doon nakita ni Celestia si Aidan na buhat-buhat si Asher. Akbang kukunin niya sana ang bata, kaso umiwas lang ito sa kanya kaya hinayaan niya na lang ito kay Aidan. Sa buong biyahe, ay ingay lang ni Archer at Aliyah ang maririnig. Makikitang excited talaga ang mga ito na makita ang tatay nila. Are you happy mga anak? Tanong ni Celestia. Super po, Mama. Hindi po kami makapag-wait. Mamaya, complete family na tayo. Hindi niya nalang kinausap ang mga bata at nginitian lang ito. Sa buong biyahe, kabatakot ang nararamdaman ni Celestia. Napapatanong siya sa sarili kung anong magiging reaksyon ni Adam kapag nakita siya pati ang mga anak nila. Sana naman tanggapin ito ang bata. Lalong-lalo na ang triplets dahil importante sa mga bata ang kanilang ama. We're here. Saad ni Aidan. Pagkatapos ng ilang minuto kaagad silang nakarating. Kaagad bumungad sa kanilang napakalaking bahay. Napakalaki nito kung titignan. Simula ngayong araw, dito na sila titira at hanggang ngayon, hindi niya pa rin alam kung anong ginawa ni Aidan para mapapayag niya ang kambal nito. Dahil sa planong to, kailangan pa nila ipatibag ang bahay para magbukaraw under renovation kuno. Pagkababa nila ng sasakyan, mas lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi pa siya handang makita ang lalaki pero tila napatigil ang kanyang mundo na makita niya si Adam na nakatayo sa pinto ng bahay. Triplets, meet your papa. Pilit pinigilan ni Celestia ang wag mautal kahit pa tila tumatagos sa kanya ang titig ni Adam. Papa! Sabay na sigaw ni Archer at Aliyah. Akmang tatakbo sila sa direksyon ng papa nila nang may marinig silang maliit na boses na nagmula sa loob ng bahay. Daddy, may bisita tayo! Sambit ng bata bago lumapit kay Adam. Ang kaninang nakangiting muka ng mga anak niya, biglang nawala habang naguguluhang tumingin sa ama. Daddy? Daddy mo ang papa ko? Tanong ni Aliyah. Akmang lalapitan ni Celestia ang anak nang biglang may lumabas ulit doon. Doon niya nakita si Stacy, ang asawa ni Adam. Han, anong ginagawa niyo rito? Naputo lang akmang pagsasalita nito na makita siya ni Stacy. Just as I thought. Sabi ko na nga ba, hindi kayo mahal ng tatay niyo. Biglang nalipat ang tingin nilang lahat nang biglang magsalita si Asher. Excited kayo makita yung tatay niyo, tapos may family na siya. Sambit nito habang umiiling-iling. Ang kaninang naguguluhang mukha ni Archer at Aliyah napalitan ng sakit bago sila tumakbo sa direksyon niya at magtago sa kanyang likuran. Mommy, let's go home na po. Aidan, what's the meaning of this? Naguguluhang tanong ni Adam. Your child wants to meet you pero base sa pinapakita mo, mukhang ayaw mo makita ang mga anak mo. Ang mabuti pa sa loob na muna tayo ng bahay mag-usap? Sambit ng asawa ni Adam, dahilan upang mawala ang tensyon sa hangin. Ngayon nasa loob na sila ng bahay. Nasa isang mahabang sofa sina Celestia katabi ang kanyang mga anak, habang si Adam nasa harapan naman nila. Nakatitig lang si Celestia kay Adam, at ganoon din ang ginagawa ng lalaki. Katahimikan lang ang namutawis sa paligid hanggang sa magsalita si Archer. Di po ba kayo yung lalaki na nasa labas ng bahay namin?
Yung nagbigay ng pagkain sa akin noon? Sambit ng bata habang tinuturo si Adam. Kung alam ko lang na galing sa kanya, sinuka ko na lang sana yung pagkain. Sambit ni Asher, kaya dali-daling tinakpan ni Celestia ang bibig ng anak. Asher, behave. Wala tayo sa pamamahay natin kaya ayusin mo yung pananalita mo. Mahinang bulong ni Celestia sa anak bago dahan-dahang tanggalin ang kamay na nakatakip sa bibig ng bata. Pansin niyang hindi na komportable si Stacy, kaya nagsalita na siya. Pasensya na sa abala, Adam at Stacy. Pasensya na rin kung biglaan ang pagdating namin dito. At base sa itsura niyo, hindi pa nasasabi sa inyo ni Aidan kung anong balak namin. Nandito kami para sana ipakilala si Adam sa triplets. Hindi ko naman intensyon na manggulo kung yan ang iniisip mo. Mahinang sambit niya, kaya napatango naman ng asawa ni Adam. Ayos lang, naintindihan ko. Maganda rin na makasama niya mga anak niya. Mama! Nanginginig na bulong ni Aliyah. Kaagad niyang tinignan ng anak at kaagad namang tinuro ni Aliyah ang dalawa niyang kuya. Makikita ang seryosong mukha ng mga ito habang nakatingin sa batang nasa tabi ni Adam. Pwede ko ba silang hawakan? Tanong ni Adam kaya agad naman siyang tumango. Asher, Archer, Aliyah, lapit kayo sa papa niyo. Dahil doon, agad tumakbo si Aliyah palapit sa ama habang si Archer nag-aalinlangan. Pero hindi nagtagal tumakbo na rin siya, patungo sa kanyang ama. Nag-iiyakan ngayon ng tatlo habang si Asher, na natiling nakaupo sa kanyang tabi. Asher, anak, lapit ka na kay papa. Paniguradong matutuwa siya kapag niyakap mo siya. Utos niya dito, pero hindi man lang siya pinansin nito. Kaya hindi niya rin pinilit ang bata. Pagkatapos mag-iyakan ng tatlo, tumahimik ang paligid hanggang sa muling magsalita ang panganay niya. Galing naman. 2 pamilya. Sambit ng batang si Asher habang nakangisi. Gustong lumapit ni Adam sa kanyang panganay na anak pero hindi niya magawa dahil makikita mo talaga sa mukha ng bata ang pagkadisgusto. Gusto niya ipaliwanag ang lahat pero paniguradong hindi siya pakikinggan ng bata ngayon. Huwag kang magsalita ng ganyan sa papa mo. Hindi tama yan, anak. Kuya, bad yan. Diba dati ikaw pa mismo nangunguna sa amin na gusto makita si papa? Sabi mo nga dati, kapag nakita mo siya, halikan mo siya eh. Sambit ni Archer. Tati yun. Kung gusto niyo maging tata yan, wala na ako magagawa. Huwag niyo na ako ipagpilitan sa kanya. Huling sambit ng anak bago lumapit kay Aidan at magpakarga. Habang tinitignan ng dalawa, hindi niya maiwasang mainggit dahil mukhang mas gusto ni Asher si Aidan kaysa sa kanya. Tati, mga kapatid ko po ba sila? Yes, anak. Anak namin sila ni Tita Celestia mo. Paliwanag niya sa bata. Hindi niyo po ba mahal si Mommy? Kaya may anak po kayo sa iba? Nanginginig ang boses ni Akisha nang itanong yun. Akmang sasagutin sana ni Adam ang anak nang makita niya si Asher na nakatayo sa kanilang harapan at galit na galit ang ekspresyon nito. Hindi ibang tao ang nanay ko. Hindi siya ibang tao. Hindi kami anak sa labas. Sigaw nito habang dinuduro si Akisha. Bakit? Totoo naman ang sinasabi ko Mom and Dad are married. Kaya panigurado, ibang babae ang mom mo. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Wala nang magawa si Asher dahil may punto naman si Akisha. Asher, anak, tama na. Tama na. Napasigaw na lang si Celestia nang biglang mapaupo ang anak nila habang habol-habol ang hininga nito. Kaagad namang tumakbo ang kambal sa direksyon ni Celestia at tinulungan ng bata. Habang nangyayari yon, nakatayo lamang si Adam. Hindi niya alam kung anong dapat gawin. Doon niya lang na-realize kung gaano siya kawalang kwenta bilang isang ama. Pagkatapos ng nangyari kanina, naghiwa-hiwalay na sila. Nasa kabilang kwarto sina Celestia habang si Adam naman nasa kusina, umiinom ng alak. Hanggang ngayon, nasa isipan niya pa rin ang nangyari kanina. Naalala niya pa rin kung paano asikasuhin ni Aidan ang mag-iina niya.
Masakit makita ang ganong pangyayari. Pero anong magagawa niya? Dahil mas alam ni Aidan kung anong gagawin pagdating sa triplets. Abala si Adam sa pag-inom nang may marinig siyang yapak ng paa. Hindi niya yung pinansin dahil akala niya si Stacy lang yon. Pero gano'n na lang ang gulat niya na makita si Celestia. Pasensya ka na. Kukuha lang ako ng tubig. Di ko alam nandito ka pala. Akmang aalis si Celestia, kaya dali-dali niyang hinila ang braso ng babae at isinandal ito sa pader. Nanlaki ang mga mata ni Celestia nang makita kung gaano kalapit ang mukha nila ng lalaki. Nang makita niyang unti-unting lumalapit ang mukha nito, agad niyang pinikit ang mga mata pero sa hindi inaasahang pagkakataon, imbes na halikan siya ng lalaki, sumiksik lang ito sa liig niya. Itutulak niya sana ito nang maramdaman niyang pagkabasa ng kanyang liig. Umiiyak ka ba? Tanong niya sa lalaki pero umiling lang ito. Why would I cry? Pagtanggi nito pero rinig niya ang paggaralgal ng boses nito. Asher hates me. What should I do? Dahil doon, agad niyang inangat ang mukha ng lalaki para punasan ang luha nito. Paano mo naman nasabi yan? Gustong-gusto ko makita ng anak mo dati pa eh. Kumbinsihin mo lang siya at panigurado mapapalapit din sa iyong loob noon. But, naputo lang akmang pagsasalita ni Adam dahil kaagad niyang dinikit ang daliri niya sa labi nito. No buts, kaugali mo yung anak mo kaya tiisin mo. Ilang minuto na nang lumipas at nanatiling nakayakap lang si Adam sa kanya. I'm thirsty. Kaagad na natulak papalayo ni Celestia si Adam nang makita niyang pumasok sa kusina ang asawa nito. Ganun na lamang ang gulat niya nang matitigan niya sa mga mata ito. Akmang magsasalita siya nang biglang tumakbo paalis si Stacy. Yung asawa mo, Adam, habulin mo. Baka ano isipin niya? Pilit niyang tinutulak paalis si Adam pero kahit anong tulak ang gawin niya, hindi man lang ito gumagalaw sa kinatatayuan nito. Don't mind her. Kung iniisip mong baka masaktan siya. Dahil nakita niya tayo sa ganitong sitwasyon, huwag ka mag-alala. Dahil nag-usap na kami ni Stacy bago kami kasal. Pero sabi sa akin ni Aidan, mahal ka raw ni Stacy, kaya habulin mo na siya, paniguradong nasaktan yun. Akmang siya na sana ang hahabol sa babae, nang biglang hinuli muli ni Adam ang kanyang braso at isang malambot na bagay ang dumikit sa kanyang labi. Sa sobrang gulat, hindi niya namalaya na gumagalaw na ang labi ng lalaki. At nang mapagtanto niya kung ano nangyari, agad niyang natulak ito papalayo. We're not in a relationship. At mas lalong hindi namin mahal ang isa't isa. She's in a relationship with my brother. At balak ko sanang balikan kayo kapag naayos na namin ang problema sa nanay ko. Pero gumawa ng sariling plano si Aidan nang hindi ko nalalaman. Paano yung anak niyo? Anak pa rin namin. Ayaw namin magkaroon ng anak nung una pero tinakot kami ni Mom. Alam niya ring may iba kaming balak. Kaya pinlano niya ipa-DNA test ang bata. Kapag naisilang na to. Kaya wala na ako nagawa kundi buntisin siya. Hindi ko alam na ganito pala nangyayari. Itong nakaraang taon. Akala ko kaya mo siya pinakasalan. Dahil nawala na yung pagmamahal mo sa akin. Kahit kailan hindi mangyayari yun. Mahal kita, higit pa sa buhay ko. Pero wala akong kakayahan na ipaglaban ka sa mga panahon na yun. Kaya napilitan ako sumunod sa utos ng nanay ko. Sobrang sakit para sa akin na hindi makita ang paglaki ng mga anak natin. Kahit mahirap, pilit ko kayong pinupuntahan nung kapapanganak mo pa lang. Pero nahuli ako ng nanay ko at pinagbawalan na akong dumalaw sa'yo. Alam mo bang silos na silos ako kay Aidan? Dahil bakit siya? Pwede kayong makita habang ako hindi pwede. Do I deserve this pain? Umiiyak na naman ang lalaki kaya pinatahan niya ito. I'm sorry. Hindi ko alam. Wala akong alam. Kung alam ko lang sana, pinigilan ko magtanim ng galit sa'yo. Kaya rin siguro pinaghiwalay tayo ng tadhana dati eh. Dahil hindi pa tayo handang sumabak sa relasyon. Wala tayong tiwala sa isa't isa. Sa tingin ko yun ang sign para hindi matuloy ang kasal natin nun. Sa tingin ko din. Sa buong gabing yun, magkasama ang dalawa habang nag-uusap. Binawi nila ang mga panahong hindi sila magkasama. Nang mapansin nilang madaling araw na, napagpasyahan nilang matulog. Habang nakahiga si Celestia sa kama,
Hindi nawala sa kanya muka ang malapad ng ngiti habang masaya siyang nakatulog at iniisip ang nangyari. Kinabukasan, maagang nagising si Adam para sana ipagluto na makakain ng lahat. Nang makapasok siya sa kusina, bumungad sa kanya sina Stacy at Aidan na nag-uusap. "Good morning, Stacy at Aidan." Kaagad na palayo ang dalawa sa isa't isa nang binati niya ang mga ito. Pasimple niyang inisa ng kambal, pero isang irap lang ang natanggap niya rito. "Good morning, Adam. Ang aga mo atang nagising." Sambit ni Stacy. "Bala ko sanang paglutuan ng lahat pero mukhang naunahan niyo na ako. Nga pala, nagluluto ba kayo o naglalandian?" Tanong niya kaya nakatanggap siya ng isang malakas na hampas kay Stacy. "Kailan ka pa natuto magsalita ng ganyan? Hindi ba dapat seryoso ka lang?" Imbes na sagutin ito, napaupo na lang siya at sa kapag-uupo niya saktong pagpasok din ni Celestia sa kusina. Kita sa muka ang gulat nito bago maupo sa kanyang tabi. "Good morning. Ba't kising na kayo?" "Kasi hindi kami tulog." Sabay na sambit ng kambal at agad sila nagkatinginan bago sabay-sabay na tumawa. Nakatulala lang si Celestia sa magkakambal at tila nababaliw ng mga ito. "Sa tingin mo, ayos lang ba sila?" Tanong ni Stacy sa kanya. "Sa tingin ko, sira na yung utak nila. Kailangan na natin silang dalhin sa mental hospital." Imbes na pansinin ng dalawa, nag-usap lang silang dalawa ni Stacy at kung paano nila dadalhin sa ospital ang dalawa bilang paraan ng pagbibiro. Ilang minuto rin, lumabas ng sabay-sabay ang mga bata mula sa itaas. Kita niya kung paano pilit kausapin ni Aliyah si Akisha, pero lumalayo lang ang bata sa kanya habang si Archer naman nakayakap sa kanyang kuya. "Good morning, babies. Good morning, Akisha." Bati niya sa mga bata. Kaagad niyang sinugod ng yakap ng tatlo at pagkatapos tumakbo rin sina Archer at Aliyah para yakapin ng ama habang si Asher naman dumiretso sa kanyang tito Aidan at yun ang niyakap. Kaagad namang napatingin si Celestia kay Aidan. Nakatingin din sa kanya ang lalaki kaya nginitian niya ito. Para gumaan man lang ang nararamdaman nito kahit papaano. Alam niyang nasasaktan si Adam, pero hindi niya lang pinapahalata. Pasimple niyang sinenyasan si Adam na lumapit sa kanilang panganay na anak kaya agad itong sumunod. "Good morning, Asher anak." Bati ni Adam pero hindi man lang siya pinansin ng bata. Akmang aabot sana sa kanya ni Aidan ang bata pero mas lalong humigpit ang pagkakayakap ni Asher kay Aidan. Kaya sinenyasan niya na lang na wag na itong ituloy. Hindi rin nagtagal natapos na ang kanilang pagluluto kaya kumain na sila. "Excuse me, pero may gusto raw sabihin si Akisha sa inyo." Napatigil ang lahat sa pagkain na magsalita si Stacy. At pagkatapos nun, nalipat ang kanilang tingin kay Akisha na nakayuko. Ano kasi sasabihin mo sa mga kapatid mo, Akisha?" "Sorry po." Saad nito, kaya agad na kinuha ni Adam ang bata bago pa upuin sa kanyang kandungan. Dahil doon, mas lalong nagsumiksik si Akisha. "Sorry po, Tita Celestia. Sorry po if I said bad words yesterday. I'm sorry po kay Kuya Asher, Archer, at Ate Aliyah. Sorry po." "Ayos lang, Akisha. Lahat naman tayo we make mistakes kaya it's fine." Sambit ni Archer at niyakap ang kapatid kaya pati tuloy si Adam na damay sa yakap nito. "Alam mo, naging super happy kami kasi may bago kaming kapatid. Ako din happy kasi 2 girls na tayo. I'm excited na ayusan ka." Masiglang sambit ni Aliyah. Dahil doon, napatingin ang lahat kay Asher na nakangusulang habang kumakain. Itong si Asher may sasabihin din daw. Natatawang saad ni Celestia. "Si Mama kahit kailan gawa-gawa ng kwento, fake news ka na naman." Napa-cross arms pa ito dahilan upang magmukhang cute ang bata. Hindi niya napigilan ng sarili at binalik niya si Aliyah sa kaninang kinauupuan nito bago lumapit sa direksyon ni Asher para buhatin ang bata. Nung una, nagpupumiglas pa ito pero hinigpitan lang ni Adam ang pagkakahawak pero yung tipong hindi masasaktan ng bata. "Ano ba naman yan?" Akmang ibababa niya ito pero hindi natuloy dahil humigpit ang pagkakahawak ni Asher sa kanyang liig.
Kaya pasimple siyang napangisi. Ikaw, Asher, pabebe kang bata ka. Kunwari ayaw mo pabuhat pero nung ibaba grabe mga kapit. Pang-aasar ni Aidan. Papansin si Tito Aidan. Bakit tingin ka na ng mag-anak para hindi kami ginugulo mo? Sambit ni Asher bago sumiksik sa leeg ni Adam. Rinig mo yun, Stacy. Bigyan mo na raw ng anak si Aidan. Saad na si Celestia upang pamulahan ng muka ang dalawa. Kukorni niyo? Akmang ibabato sa kanya ni Aidan ang kubyertos, pero pinakita niya ang kamao sa kapatid. Dahilan upang hindi matuloy ang balak nito. Sa buong pagkain nila, hawak niya ang panganay na anak. Sobrang galak ang nararamdaman niya ngayon dahil sa wakas, nabuhat niya na si Asher. Nang matapos silang kumain, ay akmang tatayo na siya sa kanyang kinauupuan, nang biglang tumakbo ang 3 pang bata papunta sa kanyang direksyon at niyakap siya ng mahigpit. We love you po! Dahil sa ginawa ng 3, hindi na napigilan ni Adam ang luha na tumulo sa kanyang pisngi. Binalik niya ang yakap sa mga anak habang naluluhang nakatingin kay Celestia, pero mas lalo siyang naluha nang marinig ang salitang sinabi ng kanyang panganay na anak na si Asher. Sorry po sa lahat, Papa. Mahal din po kita. Nasa sala silang lahat ngayon at maririnig sa bawat sulok ng mansyon ang tawanan. Tila wala silang problemang dinadala hanggang sa may dilubyong dumating. Mukhang masaya kayo ah. Kaagad na patayo si Adam na makita sa bukanan ng pinto ang kanyang ina. Kahit matanda na ito, bakas pa rin sa mukha nito ang pagiging sopistikada. Nakita niya kung paano lumipat ang tingin ng kanilang ina, kina Stacy at Celestia, na kasalukuyang magkatabi ngayon. Pagkatapos noon, lumipat ang tingin nito sa 4 na bata. Wow! Hindi ko aakalain na malaki na ang triplets mo, Celestia. Sambit ng kanyang ina, kaya dali-dali niyang tinago ang 4 sa kanyang likuran. What do you need, Mom? Nothing. Gusto ko lang makita mga apo ko. Masama ba yun? Talagang masama yun. Ma'am, kung may bala kayo masamang gawin sa mga bata. Sambit ni Celestia. Hindi ko alam na nagbalik ka na, Celestia. Isang tanong, isang sagot. Tatanggapin mo ba ang anak ko kahit may asawa at anak na siya? Akmang pipigilan niya ang kanyang ina, ngunit hinarang ni Aidan ang sarili dahilan upang hindi siya makalapit sa kanilang ina. Of course, tatanggapin ko si Adam kahit may anak siya sa iba. Mamahalin ko ang bata na parang tunay ko siyang anak. Hindi ako masamang tao para kamuhian siya. Dahil hindi naman siya ang dahilan kung ba't kami nagkahiwalay. At ano ngayon kung kasal siya? Ang mahalaga, mahal namin ang isa't isa. At may annulment naman na magaganap. Dahil ayoko maging kabit. Baka masaksak ko na lang sa tagiliran ng anak mo kapag ginawa niya yun. Dahil sa sinabi ni Celestia, napahawak siya sa tagiliran at dahan-dahang napalunok nang mapagtanto ang sinabi nito. Just as I expected. Matapang ka pa rin. At dahil dyan, ibibigay ko na ang basbas ko sa'yo. Pagod na akong hadlangan pa ang kasiyahan ng anak ko. Kaya rin pala ako napapunta dito dahil gusto ko humingi ng tawad sa'yo, Celestia. Natutuwa ako na kinaya mo ang lahat ng mahihirap na pinaranas ko sa'yo kahit nag-iisa ka lang. Maraming salamat, Celestia. Gusto ko rin magpasalamat sa'yo. Kasi kung hindi dahil sa'yo, baka ako pa rin yung dating Celestia na mahina at palaging takot. Pagkatapos nilang magkaayos, hindi rin nagtagal ang ina ni Adam dahil may kakailanganin pa raw itong gawin. Puro lang sila kwentuhan at noon din nila nalaman na sa parehong eskwelahan ang pinapasukan ng mga bata. Kung pareho tayong school, edi malapit na din family day nyo. Malamang, matakot ka kapag magkaiba ang araw ng family day natin dahil nasa isang school lang tayo. Pamimiloso po ni Asher habang nakadikit sa kanyang ama. Mula na nagkaayos sila, hindi na humiwalay si Asher kay Adam. Akala niya si Aliyah ang mas madikit kay Adam, pero mukhang nagkakamali siya dahil mas malala pa pala ang panganay niya. Asher anak, lipat ka na rito sa akin. Kanina pa nangangalay ang papa mo. Imbis na lumipat, umiling lang ang bata bago nagsumiksik sa ama. Mukhang may namana na naman sa'yo si Asher. Sambit ni Aidan. Ano? Ang pagiging clingy mo kay Adam.
Dahil sa sinabi ng kaibigan, napabuntong hininga na lamang siya. Akala niya kung ano ang sasabihin ng lalaki. Yun lang naman pala. Eh di sana sinarili mo na lang yung opinyon mo. Sambit niya bago lumapit kay Adam at kuhanin sa bisig nito ang panganay nilang anak. Ayaw pa rin talagang bumitaw ni Asher. Kaya pinanlakihan niya na ito ng mga mata. Papa, sasama ka sa family day namin, no? Sayo-sayo nun, panigurado. Sambit ni Archer habang nilalaro ang kapatid niya na si Akisha. Sure. Actually, nakapayag na rin ako dati kay Akisha. Nasasama ako sa family day, which is family day niyo rin. Okay lang naman siguro magkakasama lang tayo? It's okay lang, Papa. The more the merrier. Pagkatapos sabihin niya ni Asher, akmang aalis ang bata sa kanyang kandungan kaya niyakap niya ito ng mahigpit para hindi makawala. Mama, ba't ka ba kapit ng kapit sa akin? Paano hindi ako kakapit sa'yo? Mula nung kararating natin dito, dikit ka na ng dikit sa papa mo. Baka nakakalimutan mo na kasama mo ang mama mo. Mama, so OA. Abat, akmang kukurutin niya ang anak nang bigla itong makawala sa kanya at dali-daling tumakbo sa mga kapatid nito. Napailing na lang si Celestia bago na pagpasyang pumunta ng kusina. Abala siya sa pag-inom ng tubig nang biglang may yumakap sa kanyang likod. Akmang hihiwalay sana siya pero nang maamoy niya ang pamilyar na amoy ni Adam, hindi niya na tinuloy ang balak. Are you happy? Tanong sa kanya ng lalaki habang nakapatong ang baba nito sa kanyang balikat. Sobra. Hindi ko akalayang mararanasan ko ulit ang ganito. Akala ko nga rin masama ugali ng asawa mo. Pero tingin ko, mas masama ugali ng kambal mo. Natawa naman silang dalawa sa sinabi ni Celestia. Kung nandito lang si Aidan sa kusina, paniguradong magagalit ang lalaki. Dahil siya na naman ang pinagtitripan nila. Hindi ko nga alam kung ano nagustuhan ni Stacy kay Aidan eh. Tinanong ko rin siya kung bakit hindi ako nagustuhan niya kahit magkamukha lang kaming dalawa. Si Aidan daw kasi tarantado habang ikaw seryoso. Pagkatapos nun, katahimikan nang namutawi sa pagitan nila. Ayos ka lang ba sa ganitong setup natin, Celestia? Inaayos na namin ni Stacy ang annulment namin. Pero paniguradong magiging matagal yon. Kaya kong hintayin yun. Kahit gaano pa katagal, basta ipapangako mo sa akin na kapag natapos ng lahat, akin ka na. Ilang araw ang lumipas, ngayon ay family day ng mga bata. Nung araw na yun, doon lang nila napag-alaman na nasa iisang team lang pala sila. Kaya ganon ang galak ng mga bata. Habang nasa sasakyan sila papunta sa paaralan, pakanta-kanta lang ang mga bata. Mas naunguna sa kanila si Archer na kahit pumipiyok pa, pinipilit pa rin itong bumirit kaya napatawa na sila. We're here! Sigaw ng mga bata bago magtatakbo papasok. Nakita pa niyang pilit na lumalapit si Aidan kay Stacy pero sinasamaan lang siya ng tingin ng babae. Habang abala siya sa pagtingin sa dalawa, hindi niya namalaya na nasa tabi na pala si Adam at akbay-akbay siya. Let's go? Hindi rin nagtagal, nag-umpisa na ang event. Minsan ang triplets ang sinasamahan ni Adam, minsan si Akisha. Dahilan upang makatanggap sila ng kakaibang tingin sa mga taong nasa paligid nila. Nasa tabi sila ngayon ng mga bata dahil gusto raw nito magpahinga. Abala siya sa pagpupuna sa likod ng mga bata nang makarinig sila ng bulungan sa kanilang likuran. Ano ba naman yan? Hindi na nahiya, talagang pinangalandakan talaga siyang may anak sa dalawang babae. Kung ganyan ba naman ako kagwapo, paniguradong lalahian ko ang mga magagandang babaeng makikilala ko. Dahil doon, napakuyom ang kamao ni Celestia. Akmang kakausapin niya sana ang mga taong iyon nang biglang tumayo si Archer at namewang na humarap sa taong nasa likod nila. Ay, mga tao talaga ngayon, hindi nabubuhay kapag walang nasasagap na chismis. At least ang tatay ko, pinanagutan kami ng mga kapatid ko. Eh, ikaw po ba? Bukod sa hindi na sinusustentohan na anak mo, iniwan ka pa ng asawa mo para ko sumama sa kabit niya. Sigaw nito sa babae bago lumingon sa lalaking katabi naman nito. At ikaw, ang pangit mo! Natulala na lamang ang mga taong nakarinig nun.
Hindi nagtagal, bumalik na ang dati sa lahat. Pagkatapos ng lahat ng iyon, agad silang umuwi. Nasa pool area sila ngayon at nagpapahangin. Ayaw mo bang pumasok sa loob, Celestia? Malamig dito sa labas, baka magkasakit ka. Sambit ni Adam bago maupo sa kanyang tabi. Nang makaupo ng maayos si Adam, agad na nagsumiksik si Celestia sa lalaki. Mahal na mahal kita, Adam. Kahit na nabigla si Adam sa sinabi ni Celestia, pinagsawalang bahala niya muna yon dahil may mahalaga siyang sasabihin. Celestia, I have a good news. Tuluyan na kami hiwalay ni Stacy, wala nang hahadlang sa atin. I can't believe it. You're finally free. Yes, I am free and that means pwede na kitang pakasalan. Biglang napalitan ng pagtataka ang mukha ng babae nang tumayo si Adam habang may kinukuha sa kanyang bulsa. Ganoon na lamang ang pagtulo ng luha sa mga mata ni Celestia nang lumuhod siya sa harap nito habang may hawak na singsing. Celestia, I know it's long overdue. Sobrang tagal na, ang dami na nangyari. But even until now, I want to ask you, Celestia, will you marry me? Yes, I will marry you. Sigaw ni Celestia bago siniil ng halik ang lalaki. Pagkatapos ng kanilang halikan, may narinig silang umiiyak sa isang gilid. Doon nila nakita si Celestia at Aidan kasama ang mga bata. Nakita nila ang pagkikbi ni Stacy na masayang masaya para sa kanila. Alam nilang napakagulo ng sitwasyon noon at walang choice si Stacy at Adam kundi magsama at magpakasal dahil utos yun ang ina nila Adam. Pero ngayong may choice na sila, ngayong kaya na nilang panindigan ang kanilang desisyon at sitwasyon, pipiliin na nila ang mga taong mamahalin nila panghabang buhay. It may be late, but it's better to be late than never. Masaya si Stacy kasama si Aidan. Masaya sila sa kanilang sitwasyon. It might be unconventional, pag-uusapan man sila ng mga tao, pero ang mahalaga, malinaw sa kanila kung ano ang totoo at kung ano ang tama. Kaagad na tumakbo ang tatlo sa direksyon nila. Bago sila nito yakapin ng mahigpit. Sobrang saya ni Adam dahil sa wakas pumayag si Celestia na magpakasal sila. Magiging buo na ang kanilang pamilya at syempre kasama dun si Akisha na anak din ni Adam. At alam nilang hindi may itsapwera si Akisha dahil mamahalin nila ng buo at totoo ang bata. Wala nang ibang mahihiling si Celestia. Mahal niya si Adam, mahal niya ang mga anak at mamahalin niya rin si Akisha. At yun ang isa sa pinangako niya kay Stacy. Masaya siya at yun ang mahalaga. At ang pagkakaroon ng isang pamilya na malalapitan kapag may problema. The end.